Sa oras na ito, minamahal, dadako na po tayo sa pinaka-importante bahagi sa ating malalagawain. Minamahal, pagkinig ng salita ng Diyos. Dalahin po sa ating beloved preacher, Dave Busano. Amen. Praise the Lord. Kaya siyang malabig ko preacher, Brother Brother Eugene. Praise God. Tayo na po dumako sa isang manalangin. Hindi ng kahabagan sa ating malapay noon. Dakilan namin pagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, isa ng pamalapin ng Jesus. Sa pangunang panalangin po, pagluhod ng aming ginagalang mga Pastor Wilde, Pastor Dalmeda, tayong prophet, muli kami narito malapay noon. Hallelujah. Tapos po sa papatong salamat. Salamat po malapay noon sa mga naunang ito. Ang iyong pinalagawan ito ni pinagpala. Lalo na po malapay noon sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy lamang ikaw ay lagi namin kasama. Hallelujah. At muli kaming narito malapit noon sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy kami malapit na may pagpakumbaba, pati may pagkukulang magkakamali. Patawarin mo kami, pakalinisin mo kami sa oras na ito. Lalo yung magligot sa ganang aking wala akong magagawa. Ikaw lamang maglagay na kurong sa mga labi. Gamit mo namang instrumento malapit na sa unang pandalangin pagluhod ng aking mga magulang sa iyo makapangaling pangalan ni Jesus ay sama-sama namin sasaway. Lahat ng uri na gawa ng kaaway, pag-alilangan, pagluman sa pangalan ni Jesus. Di mo kasi in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Isa mo na malakas na palakpak para sa ating malapay noon. Praise the Lord, praise the Lord. At purihin ang ating malapay noon at tayo po tuloy-tuloy na po, mga namahal. At bago lahat, aking pinapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila, pagpaparangal, inon ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God, purihin ang ating malapay noon. At dobling paggalang at pagrespeto po sa ating dearly beloved parents in the Lord. Pag-alala sa mga banal, pangangaral, pagtuturo ng ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God, and dearly beloved Honorable St. Pastor Linus Almeida, our dearly beloved Mama Dear, praise God. At greetings and respect sa lahat po ng beloved Almeida family, simula sa pangaray hanggang sa bunso, sa mga manugang apo. Hallelujah, maging pagbating sa beloved co-preachers, co-workers, sa ating mga beloved kapatiran natin, maging sa ating mga bisita, at kung meron man hindi po sa ating mga beloved live webcast viewers, praise God. Puri natin malapay noon at sa mga ngayon na po nakadalo, welcome po kayo sa gawain ng ating malapay noon. Welcome to the royal family of God. Lahat magsabi, praise the Lord. At sa oras nito ating napaghihanda ating mga banal na kasulatan na mahal, upang ating masundan ang ating pag-aaralan, kapatid, from the book of 2 Kings chapter 4, verse 8 and 11 hanggang 11, at from the book of Mark chapter 14, verse 6, talon sa 8 hanggang 9. From the book of 2 Kings chapter 4, verse 8 up to 11. Praise the Lord. And it fell on the day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread, and so it was, that as oft he passed by, he turned into thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is a holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and a table, and a stall, and a candlestick, and it shall be, when he cometh to us, that he shall turn into thither. And it fell on the day that he came thither, and he turned into chamber, and lay there. And for the book Mark chapter 14, verse 6, and jump into 8 and to 9. Praise the Lord. And Jesus said, Let her alone. Why trouble ye here? She hath wrought a good work on me. Chapter 8 and 9. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to a burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kalawang Hari, Kapitulo 4, talatay 8 hanggang 11. Sa 8, at nangyari, isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Sonem,
na kinaroroonan ng isang dakilang babae at pinilit siya na kumain ng tinapay. At nagkagayon na sa tuwing siya'y daraan doon, ay lumiliko roon upang kumain ng tinapay. Sa 9, at sinabi niya sa kanyang asawa, narito ngayon, aking nahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Sa 10, sinasamo ko sa iyo na tayo gumawa ng isang maliit na silid na pader at ating ipaglagay siya roon ng isang higaan at ng isang dulang at ng isang upuan at ng isang kandelero. At mangyayari, pagka siya'y dumarating sa atin, na siya'y papasok doon. Sa 11, at nangyari isang araw na siya'y dumating doon at siya'y lumiko na pumasok sa silid at nahiga roon. Ang aklat po ng Marcos, Kapitulo 14, ang talatay 6. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Bakit ninyo ginagawa siya sa akin? At sa 8, ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya sa pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan may pangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ang lahat magsabing, praise the Lord. God bless you, sa beloved kapatid, mga Bible reader, malapang magpala at maglangit sa kanyang banal na salita. Kayong ating babalikan, natin mapansin ng kapatid, sa panahon pa ng lumang tipan, praise God, meron pong isang babae, mga namahal, praise God, na taga Shunem, praise God, na kung saan siya po'y tinawag na great woman o babaeng dakila, mga minamahal. Amen? Lalo siya, praise the Lord, o dakilang babae, na kung saan ang ginawa lamang niya, mga minamahal, na sa tuwing dumaran yung ang lingkod ng Diyos o man of God, mga minamahal, praise God, ay talagang andun po, mga namahal, na doon sa inyo, talagang hindi siya pangkaraniwang tao. Isa po'y lingkod ng ating malapit noon, tao ng Diyos. Kaya, ang ginawa niya ng kapatid, kapag siya'y dumaran doon, hinandaan niya ang tao ng Diyos, ng mga kapatid, nagpakita ng pagmamalasakit. Nasabi ng Biblia, narito ngayon aking nahalata na ito ay isang banal na lalaki ng Diyos at nagdadaan sa ating palagi. At sabi pa dito, gumawa ng isang maliit na silid sa pader at ating ipalagay siya roon isang higaan at isang dulang at ang isang upuan at isang kandelero. At mangyari pag dumarating sa atin siya'y papasok doon. Praise God. Kaya nga, maunawaan natin, mapansin natin na mahal, sa ganong bagay, mga kapatid, pagpapakita. Amen. Sa tao ng Diyos, o man of God, tinawag siya sa kanyang kapanahunan sa Old Testament na great woman o dakilang babae. Amen. Pagdating naman ng bagong tipan, mga minamahal, praise God, meron din isang babae doon, mga kapatid, kung ating babasahin sa 3, sabi dito, sa 3 ng 14, at samantalang sinasabitin niya, sa bahay ni Simon nakitungin, samantalang siya nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng kwentong nardo na totoong mahalaga at binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Lahat magsabing praise the Lord. Amen? Itong babae naman sa bagong tipan, manamahal, hallelujah, siya nagpakita talaga ng pagbibigay respeto sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan sabi ng Biblia, paghahanda. Amen? At ang kanyang ibinuhos sa pabango sa ating mga Pinoy, pinay sa kanyang katawan ay talagang hindi basta-bastang kundi mamahaling pabango sa kanilang kapanahunan. Amen? Everybody say praise the Lord. Amen? Bagamat ang mga ibang alagad, gaya ni Judas, talagang nanghinayang pa, sabi ng Bible, kung sana ipinagbili, makatulong pa raw sa mga nangangailangan. Pero hindi niya alam, hindi niya naunawaan na mahal ito'y paghanda. Dahil malapit na ganapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung pagliligtas niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Yun lamang ang kanyang ginawa. Isang babae na yon,
Sabi ng Biblia, saan man daw ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga namahal. Praise God. Amen. Ay ipapangaral. Simula nun hanggang sa ating panahon, hanggang sa pagbabalik ng malapay noon. Amen. Kaya nung sabi ng Bible, mga kapatid, sa Psalm chapter 112, verse 6, pakibasa po. At 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. From the book of Psalms chapter 112 verse 6. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. From the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and esteem them very highly in love for the work's sake, and be peace among yourselves. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 112, ang talatay 6. Sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Dito po sa aklat ng mga unang Tesalonika, Kapitulo 5, ang talatay 12 hanggang 13. Sa 12, datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. Sa 13, at inyong lubos na pagkamahalin sila sa pag-ibig. Dahil sa kanilang magawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Kaya malinaw binanggit ng banal na kasulatan, kapatid, sabi ng Biblia, the righteous shall be in everlasting remembrance. Yung mga ginagawa ng mga taong matuwid, manamahal. Amen. Lalo yung ating nabasa kanina, kapatid, sa Old Testament, tinawag siyang great woman o dakilang babae. Yung isa naman sa bagong tipan na mahal, ginawa niya ng malapay noon, ibinus yung pinakamamahaling pabango para sa paganda sa isa sa gawa ng ating malapay noon. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord, sa pagliligtas na maraming kaluluwa. Amen. Yung kanilang mga gawa na mahal, sabi ng Biblia, praise God, ay maaalalang walang hanggan. Ibig sabihin, hindi talaga pwedeng kalimutan. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Lalo na ang mga pinangaral tinuro ng ating mga magulang sa malapay noon. Amen? Hindi natin makakalimutan, manamahal. Amen? At kung sa ating panahon, sa uling panahon ito, mayroong great woman, mga minamahal. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Walang iba, ang ating dearly beloved Assistant Pastor, Lina Selmeda. Bakit po, mga namahal? Amen? Dahil siya po'y talagang grabing pagsunod sa kalooban ng ating malapay noon. Amen? Siya po'y naging katulong sa spiritual sa pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Katuwang ng ating ginagalang na mga pastor. Amen. Sa pamamagitan ng mga Bible study, mga minamahal. Amen. Nalala ko nga, mga kapatid, pag nag-Bible study, dearly beloved Mama Dear, praise God, talagang pag overnight prayer, hindi 5 verse, hindi 10 verse, umaabot pa ng mga 30. May to be continue pa yun, mga mahal, talagang topical ang pagtuturo ng ating dearly beloved Mama, yung pinapangaral, versikulo by versikulo. Amen. Amen. Praise God. Hindi lang yung kapatid, matatapos yung pinalagawain, ang ating dearly beloved Mama din magka-counsel, mga minamahal. Amen. Ang daming kakaunsilin, mga minamahal. Hanggat meron kapatid, hindi sila uuwi, hanggat hindi na uubos. Sabihin, naka-counsel ang ating mga beloved kapatiran. Ganun pinapahalagahan, minamahal ng ating mga magulang sa malapit noon, ang mga kaluluwa. Amen. Dahil nararamdaman nila, nadidisyon nila, kapatid, meron sila iba't ibang problema, dapat sila mapayuhan. Amen. Spiritual. Para sila magpatuloy sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Na kahit grabing pagod, isipin niyo po, gawain sa Amoranto noon, kung tama ang alala, alas 3 ng hapon, ng Miyerkules hanggang alas 8:30 ng gabi, matapos ating midweek service, magkakaon sa ating beloved Mama, aabutin ng madaling araw. Minsan inaabot pa ng umaga. Mga mahal, amen? Lahat sa praise the Lord. Pag overnight prayer naman, matapos yung mga gawain, alas 5, alas 7 minsan. Amen? Nalala ko, nag-overnight prayer tayo, alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga.
Amen? Magka-council pa yun, aabutin ng tanghali hanggang hapon. Amen? Kung titignan niyo, mga minamahal kapatid, grabing kalakasan ang binibigay ng ating mga Panginoon sa ating dearly beloved Mama dear. Amen? Amen! Hindi natapos yan, mga namahal. Yung sa buong outreach, Luzon, Visayas, Mindanao, minumonitor din yan ng ating dearly beloved Mama dear. Amen? Alam yan ang mga unang manggagawa, mga minamahal. Amen? Bagi sa loob ng pastoral house. Amen? Every Monday, mga namahal, praise God. Napapainggaw sa mga unang manggagawa. Kapatid, talagang grabing pagtuturo. Pangangaral, tuturuan lahat. Kaya ngayon, yung mga turuan nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hanggang sa ating panahon, minamahal, yung kanilang mga pangangaral, pagtuturo, naabot napakinggan natin, mga minamahal. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sa amin ng Biblia, kaya nga mga kapatid kayo magpakatibay at inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo tinulong maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Amen? Ibig sabihin lahat ng ipinangaral, tinuro ng ating mga magulang sa Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Panghawakan nating matibay, ito pa nakakatulong sa ating spiritual na buhay. Amen? Paglago ng ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito sa Thessalonica, manamahal, dapat ipinamanik namin sa inyo, mga kapatid, inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, nangumumulo sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Nalala ko pa ang ating beloved Mama dear. Amen? Talagang gawing pag-aasikaso sa mga kapatiran. Bagay yung mga walang-wala. Amen? Binibigyan ng pamasahe. Balikan. Makadali lang sa gawain ng ating mga Panginoon. Hanggang yung mga tinutulungan ng ating beloved Mama dear, kapatid, hanggang lumago kanilang panampalataya, natutuloy magbigay, magtapat sa paglilingkod sa mga Panginoon, tapos sila'y pagpalain, sila manang tumutulong sa gawain ng ating pinakamalapit Panginoon. Kapag may makusa na ginaganap, sila mismo lumalapit sa ating beloved parents and the Lord. Anong may tulong nila sa gawain ng ating malapit Panginoon? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, kilalanin yung mga nagpapagal sa inyo, nangumumuno. Amen? Kaya kilalanin natin, lalo na sa mga ibang mga baguhan na hindi nakaabot sa mga pangangaral ng ating dearly beloved Mama dear. Amen? Amen? Sa mga nakaabot, ipaalala natin sa kanila. Ipakilala natin sila kung sino ang ating mga magulang sa malapay noon. Dahil hindi basta-basta ang ating mga magulang sa malapay noon. Amen? Sila pa yung mga linangisan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Praise God. Nasabi ng Biblia, at inyong lubos na pakamalin sa pag-ibig. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen? Kaya, walang question. Bakit tuwing araw ng kaarawan ng ating beloved Mama dear? Amen? Karawan ng ating ginagalang mga pastor. Dapat na natin talagang alalahanin. Dahil kung walang nauna nangaral, nagturo, ipinangaral ng ibinong kaligtasan, walang ginamit sa ating kaligtasan, nasak ngayon tayo. Amen? Amen? Dahil tandaan po natin, mga kapatid, 1975, nagsimulang manalagawain sa dalawang tao. Sa ating ginagalang mga pastor, beloved Mama dear. Amen? Ang mga beloved children, mga beloved babies, malilit pa sila. Minsan mayroong Bible study gaganapin ang ating dearly beloved parents in the Lord. Ang mga beloved babies, may mga lagnat, mga sinat. Pero dahil tungkulin na sumunod sa kalooban ng Panginoon, iiwanan nila yon. Amen? Hindi ibig sabihin pabayaan, kundi susundin niya ng kalooban ng malapit na mayroong panampalataya na pag-uwi niya na sa bahay. Ang kanilang mga beloved babies, mga beloved children, na ngayon ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ganun ang ginawa nila. Grabe nga, sakripisyo ng mga kapatid. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord, pinahalaga ng kaligtasan. Amen? At hindi lang basta pinalagan, ipinangaral, pinagsabi. Kaya nga tayo ay naabot na sa kanilang mga bungang panalangin, mga minamahal. Amen? Kung pinagpalaman tayo ngayon sa araw at sa oras na ito, alam magtiyatamasa ng Kristiyano, na ikay naglingkod sa Diyos, dati-dati walang-wala ka, bangkarote. Pero ngayon pinagpala ka na, marami ka na may mga bahay ka na, may mga negosyo ka na, may mga sakyan ka na. Yan lahat ay bunga ng panalangin ng ating mga magulang sa malapay noon. Amen? Simula noon hanggang sa mga oras na ito. Amen? Pinakikinggan ng Diyos ang ating panalangin dahil merong naunang nanalangin sa atin. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya pa natin may pakita ang ating pag-ibig sa mga linangisan ng Diyos. Amen? Yan ang sinabi ng Biblia eh. Lubos nyo silang pakamalin sa pag-ibig.
Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Dapat lang. Dahil sabi ng Biblia, I will give you pastor according to my heart. Amen? Ang ating beloved parents in the Lord, hindi basta-basta nanggaling mismo sa puso ng ating mga Panginoon. Sila ang ginamit ng ating mga Panginoon sa huling panahon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord, para ipangaral ang purong Ibanghelyong kaligtasan, may nakita kapangyarihan. Amen? Hindi lang salita. Amen? Kundi pangangaral ng Satanas na may kapangyarihan. Ano kapangyarihan? Amen? Kapangyarihan, pagalingin nating karamdaman. Amen? Dito binago ang ating buhay, mga minamahal. Amen? Lumalakap yung mga signs and wonders and miracle. Ay pinangaral ng ating mga magulang sa Malapino. Amen? Na hanggang ngayon, nagaganap. Amen? Dahil ino-honor ng Malapinoon ang mga lingkod ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Kung si beloved prophet Elijah, mga lingkod ng Malapinoon nga eh. Amen? Sila beloved prophet Moses, ang fasting 40 days. Amen? Ay ang ating dearly beloved parents in the Lord, ating ginagalang mga pastor. Amen? Talagang mahabang pag-aayono. Amen? Kaya inu-honor ng ating mga Panginoon. Ano magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga anak, magsatalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito'y matawid. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Kaya para natin may pakita ang pagmamahal natin unang-una sa mga Panginoon. At pagpapalaga sa mga lingkod ng Diyos na itinalaga niya. Amen? Maging sa lahat, mga minamahal, na inassign ng ating mga dearly beloved parents in the Lord para mangunat humawak na banal na gawain. Amen? Pating may pakita ang pagmamahal sa ating mga magulang sa mga Panginoon. Sabi ng Biblia, tayo po'y sumunod, tumalima. Amen? Hindi pagsunod ng hingas kugon. Na ngayon nasa kasagsagan ka ng pagsunod, paglipas ng panahon, nagwe-wave ka na sa iyong pagsunod. Amen? Ano yung isa sa mga pinangaral, tinuro ng ating mga magulang sa mga Panginoon? Willing and obedient, o willingness o obedient. Magkusa ang mga sunurin. Amen? Kailangan bilang mga anak ng Diyos, alam natin ang seta ng malapit, lalo na sa matatagal ng Kristiyano. Amen. Alam natin ang utos ng malapit tayo ay magkaroon ng takot sa Kanya, sundin na Kanya mga utos, sapagkat ito buong katungkulan ng tao. Lahat ay pinangaral ng ating mga magulang sa mga Panginoon. Amen. Natin napapakinggan sa mga pulpitong ito, na patuloy pinapangaral ng mga beloved another children. Amen. Nila mga manugang apo. Mga beloved ordained preachers sa mga pulpitong ito. Sundin natin. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Lagi tayong maging masunurin. Sa pagsunod, hindi yung sumusunod na nagreklamo. Amen? O yung tinatawag na mayroong murmuring spirit. Pag ikay totoong sumusunod, wala nang pagreklamo. Amen? Dahil tayo mga sundalo ni Kristo na mahal. Obey first before you complain. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Ilan lang ito? 5. Sa mga pinangaral. Ilang lang ito, manamahal, dahil mahaba kung nadamihan natin. Isa sa mga pinangaral, tinuro natin mga magulang sa mga beloved, beloved parents in the Lord. Beloved Mama dear, panampalataya at sumampalataya sa mabait na Diyos na meron lamang Diyos na dakilang manggagamot. Amen? Amen? Tularan natin ang kanilang panampalataya. Sabi ng Biblia. Amen? Yung 100% ng panampalataya. Amen?